Hello sa inyo mga kapobre, kamusta? It's been a while since yung last vlog ko. So, ito ngayon medyo maaraw pero malamig pa rin dito sa Canada. So, kung makikita nyo yan, medyo nagme-melt na yung snow. Ayan, mainit kasi. Yan yung paligid ko ngayon. Pero malalim pa rin yung snow. Almost 4 feet pa rin yung lalim niya. Kakauwi ko lang ng bahay kasi namili ako ng personal things. And medyo marami rin naka-offer ngayon. Kaya medyo naparami yung binili ko. And gusto ko lang kayong i-update din kasi yung application ni Mrs. ko tsaka ng anak ko, thanks God na approve na siya after how many months of waiting. Last December kasi na-issue yung aking work permit, and then in-apply ko na rin yung open work permit ni Mrs. at the same time, at saka yung student permit ng aming anak. And thank God na-approve na siya kahapon. So, nung last week, pinag-medical sila. Tapos, kahapon nag-passport request. So, schedule namin yung passport request ni Mrs. Medyo busy lang din siya ngayon kasi marami ring event na nangyari sa kanila. Kahapon, umattend din sila ng wedding ng kanyang pinsan. And isa sa mga flower girl yung anak ko. Medyo busy pero sobrang saya. Nakakagulat na ang bilis ng process. Yung IRCC nag-email sila last week, same time 11:55 ng madaling araw. So nag-email sila sa akin, and then inopen ko yung portal kasi nga DIY kami. Shoutout kay Ninong No, thank you so much for helping me for this application. So pagka-open ko, ang sabi nila, need ng medical ni Mrs. at ng anak ko. Medyo mahal siya. Yung kay Mrs. ko, kulang-kulang 14,000. Tapos yung sa anak ko, kulang-kulang 4,000 yung fees nila. Tapos merong isang clinic sa Davao na sila lang yung authorized mag-conduct ng medical ni Mrs. And after 4 days, yung na-receive na ng IRCC, and then kahapon nag-email sila sa akin uli, same time uli, 11:55 PM. Nakakagulat kasi usually ang office hours lang naman is from 9 to 5 PM, pero ewan ko, grabing sipag siguro ng mga staff ngayon. Talaga nagtatrabaho sila. And then sobra akong natuwa. Tapos si Mrs. gulat na gulat din siya. Talagang we've been praying for that for how many months na rin. And yun yung update ko sa inyo. And I'm excited to reunite with them again. Makakasama ko ulit yung buong pamilya ko. Sobrang excited na ako. Almost 2 years and a half to be exact, and sila sa Pinas magti 3 years na sila this coming June. And praise God for the answered prayer. Nakakatuwa lang, share ko lang sa inyo. Everything is possible talaga kay God. Prayers lang talaga. Kasi isa nangyayari din ngayon sa Canada. Alam niyo naman yung sitwasyon ngayon. Ang dami ring umuwi, hindi nare-renew yung kanilang visa. Yun, tapos walang kasiguraduhan kasi nga yung pathway nila to become resident here, to become citizen, is pahirapan ngayon kasi ngayon more on pointing system sila yung drone nila. Di katulad dati na after 1 year of working pwede ka nang magpasa ng iyong PR application. Ngayon iba na yung scenario. Ang need mo na ngayon is
pataasin yung points mo. Although it's just one factor, pero kasama pa rin siya. Tapos yung working experience mo, tapos yung NOC code mo, kung ano yung position mo sa trabaho, kung anong title mo, kasama rin siya. Kaya medyo tight talaga yung labanan ngayon to become PR. Pero we're still working for that, and I will claim na magiging maayos na rin yung sitwasyon namin dito pagdating ni misis ko, na maging PR din ako agad para mas mawala na yung worries. Although mabait naman yung amo namin, talagang full support sila sa application namin. Yun yung nakakatuwa talaga, na hindi kami pinapabayaan. Kung anong need, magsabi lang kami, and they are willing to help. Yun. Maglalaba rin muna siguro ako, tsaka magluluto. Nagpabili ako ng isda nung last 2 days kay Boss Ali, kasi namimiss ko ng mag-isda. Tapos kanina meron ding sale na pork ribs, so binili ko na rin siya. $5 lang. Magluluto muna. Last day up ko ngayon, tapos back to work na ulit bukas. Yan. Tapos mamaya mag-uusap kami ni Mrs. I-schedule ko yung kanilang appointment sa BFS. Meron sa Makati tsaka sa Cebu, pero plan niya na sa Makati na lang, kasi pupunta rin sila ng Manila this coming March 20, kasi nga may meet up din nila yung kapatid ko. Tapos syempre ang nanay ko bibisitahin nila. Ayun, saktong sakto. So medyo nabawasan na yung gastos kasi nakabook na yung ticket nila. Yun. Tapos yung sa anak ko lang, yung passport niya is valid till next year, 2027 May. So ang gagawin namin is i-renew siya ngayon. Pag maya siguro pa nag-usap kami, magpa-renew si Mrs. para yung visa ng anak ko is same ng visa ko, kasi 3 years yung binigay sa akin ng working visa. Yung kay Mrs. na passport, okay na, renewed na siya. So yun na lang sa ano ko, kailangan namin i-renew. So pwede naman siyang ipa-expedite. So within 5 days pwedeng makuha nila yung passport ng anak namin, and yun, para pag tinatakan yung visa, so valid din siya till 2028 yun. Kasi sa akin last December ko nakuha yung visa ko, tapos yung 3 years yung ibinigay, kaya mahaba yung time and preparation sa pag-apply ng PR. So yun na lang hinihintay namin, talaga na lang yung kulang, and ayun, saya lang na-approve din. Praise God. So yun yung update ko sa inyo. So yan, kita nyo nagme-melt. Nagpapatak-patak na yung tubig kasi mainit na. Pero last Monday, Tuesday, grabe yung snow. Ang tindi. Tuloy-tuloy talaga. Tapos parang nagkaroon pa ng blizzard. Kaya ganito kakapal yung snow. So kung mapapansin nyo, papatak-patakan na siya. Ayan. Uy, ayun, may nagpatak na. So ayan, alas 2 ngayon dito ng hapon. Ayan. March 5, 2026. So yan yung view ko outside the house, 360. At pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. Salamat din pala sa mga nag-message, yung mga kaibigan kong nag-congrats at nangangamusta. Yan, thank you so much sa inyong prayers. Ayan, sa mga kapatid ko sa church sa UAE yan. Nakakatuwa sila na talagang they keep in touch kahit medyo magkalayo na kami. Ayun. And yun din pala yung sa kapatid ko nasa UAE. Praying for their safety kasi ginegera sila ng Iran ngayon. So ang dami ng missiles, drones.
na sinesend sila. Although na-intercept naman ng military ng Abu Dhabi, Dubai, magagaling kasi talagang advance yung technology nila. Pero may mga nakakalusot pa rin kasi may nabalitaan ako, 2 na yung namatay. Isang Bangladesh at isang Pakistani. Tapos kahapon meron uling isa na 20 years old na Nepali. So yun, praying for their safety. Na plan din naman ng kapatid ko tsaka ng wife niya na umuwi na lang kasi nga plan nila na mag-business and tapos na yung contract. Pero kung gan pa rin kapangit yung sitwasyon, yan, medyo apektado rin yung trabaho nila kasi sabi niya meron siyang ka-work at meron silang Amazon na parang facility na tinamaan sa Dubai, so affected yung business din nila. Sa post office kasi nagwo-work yun, so yun yung worry ko, and pinagpe-pray ko na maging maayos din yung sitwasyon nila, and be prepared kasi sila, nag-aayos na rin ng mga gamit, yung mga important documents talagang inihahanda rin nila kasi nga alam nyo naman anytime. Tapos mostly sa kanila laging nagme-message yung Ministry of Interior na hanggat maaari kung may basement sa basement, o wag masyadong didikit sa mga glass sa windows kasi yun ang malimit na inaatake. So yun yung update. Ayun, maglalabat, magluluto muna ako mga kapobre. So see you na lang uli. Update ko kayo sa kung ano pang mangyayari. Thank you so much for always supporting my channel, and yan, like and subscribe kayo kung may natutunan kayo sa vlog ko ngayon, and I will keep you posted sa mga ganap pa sa buhay namin dito sa Canada. So ayun lang. Thank you so much and God bless you all.